Okay, magandang araw sa ating lahat. Today meron akong model dito and I'm modeling yung staircase dito sa area na 'to. Pero hindi ko kasi magamit yung ating, um, usual na, Revit family dito sa Revit kasi hindi siya applicable dito. Kasi gusto kong gumawa ng may cabinet dito sa baba na parang ganito, ganyan, ganito siya. So, gusto kong gawin yung staircase na 'to na may cabinet dito sa baba para doon sa staircase na 'yun. So, 'yun yung gagawin natin ngayon. So, punta tayo dito sa Revit and then, of course, gagawa tayo ng bagong ano natin, bagong, family natin. 'Yan, family. So baka magtaka kayo later on bakit ang gagamitin ko is itong casework na 'to, metric casework na Revit family template. Kasi wala akong makita dito na metric for staircase. Kasi yung staircase is ano parang pinag-group siya na mga Revit families. So ang gagamitin lang muna natin ngayon dito is yung ating casework. Yan. Open natin yan and then bubulaga sa atin ito. So for this, ang size ng ating ano, patayin muna natin 'to, tanggalin muna natin 'tong iba. Ay front ito. So ka-open lang 'to. So pagpunta natin dito, punta tayo dun sa may section. Dito sa section niya. Okay? Ang height ng ating staircase is ito. Yan, nasa 2650 yung height niya. So punta tayo dito sa reference level ulit natin and then punta tayo dito sa may saan ba yung ano niya, right or left? Dito tayo sa left kasi extrude natin yan later on. Dito tayo sa left and then hindi pala, sa right pala, sa right. Punta tayo dito sa right and then eto, itataas natin to ng nasa 2650. Yan. Okay. Wag nating i-remove. Dali lang. Itaas muna natin tong dalawang to. Kasi naapektuhan yung constraint niya. Yan. And then ito, palitan natin 2650. Yan. Constraint cannot be satisfied. Remove natin. Okay, remove. Yan. Ito yung size nun. And then ito yung front, ito yung back natin. Itong front natin, punta tayo dito sa may reference level na to. Ang depth kasi niya is dito sa section or sa ano tayo sa floor plan, level 1 floor plan natin dito. Kunin natin siya dito, pupunta doon sa pinakadulo. So 1965.8. Okay. Ito is, yung depth niya dapat is 1965.8. Yun. And then ito, i-move natin to mga to. Dito. Iyan. Tapos ito din. Iyan. Ito, i-move natin siya dito. Yan. Okay, so okay na yung ating ano, yung ating model. Papalitan lang natin yung width niya kasi ang width nito is sukatin natin from here to here is 1050. So kung 1050 siya, ito is papalitan natin ng 1050. Okay. So, pwede na tayong mag-model ng extrusion niya nung ating staircase. So, punta ulit tayo dito sa right. Tapos, i-move natin itong mga to. Yan. Ay. Bakit hindi move? Yan. So, from here,
gagawin natin yung extrusion natin. Punta tayo sa create, extrusion, click natin dito from there kasi magiging reference lang natin yan. And then from there, hahatiin natin tong task na yan sa katas nito na 2650 divided by 10 is 265. So, magla-line tayo dito from there to there. Key-in natin yung ating 265. Okay, and then kukunin natin siya dito. Dali. Then select natin yan and then ikakopy lang natin ng ganyan hanggang sa pinaka tuktok niya. Yan, kompleto na siya doon. And then, i-delete natin ito. From there, i-close natin. Kasi hindi mag-extrude yan kung hindi natin siya na-close. Yan. And then, tignan natin yung extrusion niya. Ito yung extrusion niya. Supposedly, yung extrusion niya should be yung 1050 na ano natin kanina. Na width natin. So, apply natin to. Before that, maglalagay muna pala ako ng material na parameters natin. So, click dito. And then, click new parameter. And then, lalagay ko dito material. Okay. And then, lalagyan ko lang ng instance. Okay. And then, click. Okay. Then, click okay. Ayan. And then, check natin kung okay yung ano natin. So, finish mode na lang natin. Okay. And then, from there, we will go to the 3D part. 3D part. Ito pala. So, ito yung sinasabi ko kanina. Kung dito ka mag-reference, dito din siya mag-extrude. So, papalitan ko lang ng work plane ito. Pipick lang natin yung edit yung work plane natin. Pick a plane. And then, click lang natin ito. Babalik doon. So, yan yung ating staircase. So, kung titignan natin sa 3D view, eto na siya. Yan. Okay. And then, ang next natin na gagawin is yung kanyang, ano naman dito, yung kanyang cabinet. Okay, from there, there are two ways na pwede nyong gawin. Isa-isahin nyo siyang gawin as family at then i-group nyo yan siya later on. Pero kung minsan hindi ko siya ginagawang ganun, model ko na lang siya na buong family para mas mabilis. Okay. So, para magawa natin yung cabinet dito, punta ulit tayo dito sa create, extrusion, and then punta tayo dito sa my right. Okay. From here, pwede na tayo ayaw niya kasi kailangan natin i-set yung work plane natin. So, X lang muna natin yan. Ulitin lang natin, create, extrusion, and then, yan, pwede na. From here, click natin tong pag-ganon. Okay, and here, kailangan nating offset ng nasa 75 kasi nakataas sa floor yung ating cabinet or yung door ng cabinet natin. And then from here, kailangan natin siyang i-offset ng nasa, sabihin na natin 30. Yan. And then taas papunta doon. Ito naman i-offset natin to ng nasa 200 or 150, mga ganun. So click natin tong offset na yan. And then click nyo yung maglagay kayo ng number dito na 150. And then enter lang yan. And then click nyo to papunta dito sa side na to. Okay, delete natin yan. Ito yung magiging itsura ng cabinet natin. Ngayon, pwede na natin i-delete yan. Ito naman ngayon yung i-offset natin. Ngayon, pag offset natin yan, yung width ng ating mga door cabinet, okay, is 300. Okay, 300 yan. So, i-offset lang natin sila. Okay. Yan, hanggang dun sa dulo. Yan yung dulo niya. So, pero, may distance itong mga to.
para mabuksan mo siya, di ba? Hindi naman pwedeng dikit-dikit yung mga yan. Kasi pag in-extrude mo to, isang buong, ano pa rin siya, isang buong block pa rin siya. So, ang gagawin natin, offset ulit tayo ng, sabihin natin nasa 15 mm. Okay? Click natin yan, and then ito naman yung i-offset natin sa gitna. Huwag na natin i-ano to kasi dulong-dulo namang pintuan yan. 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 So, in-offset din natin to kasi nag-move sila lahat, diba? So, i-delete natin tong isa. Ngayon, ang gagawin natin is i-connect natin silang lahat dito. Ganyan. Ito mga to, hindi nyo makagawang ganon kasi may erase siyang ganon. Okay, ang gagawin natin dyan is split natin siya or ikakat natin yung mga yan. Isa-isa. Okay. And then ito, masyadong mataas na yan. So, ang gagawin lang natin dyan is paganyan na. And then, i-connect natin sila. Yan. Ito din, i-connect din natin to. Itong mga part na to, i-split natin sila. Yan. 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 Okay, lahat. And then, ang gagawin na lang natin is i-delete natin sila isa-isa. Okay, eto hindi pa na-delete. So, eto lang naman muna yung delete natin sa taas. Kasi yung in-split lang niya yung pinakataas kanina. Ngayon, i-split natin ulit sila. Yan, and then ito. Yan ulit, and then this one. Okay, so tapos na yung pintuan natin, and then yung extrusion niya, papalitan lang natin to ng nasa 25 mm. Apply natin yan, and then click, check. Okay, so pagpunta nyo ng view, meron na kayong ganito. Yung pintuan na yan. Ngayon, ang natitira na lang na gagawin natin is yung wall dito, tapos yung kanyang step. Okay. So, dun sa step naman, balik tayo dito sa may right. Ayan. Or sabihin natin left. Subukan natin yan sa left. Hindi siya pwede. Dito na lang sa right. Okay. Dito sa right, gagawa ulit tayo ng extrusion natin. And from here, rectangle na lang natin siya pag ganon. Okay. So, yung size niya is 25 by, dapat may 25 din dito. Yan. Okay, and then yung extrusion niya should be yung width ng ating staircase. So, 10,050. Apply and then click check. Ang magiging itsura naman nito, pag pumunta kayo dito is magiging ganyan siya. Ang gagawin lang natin, i-edit ulit natin itong work plane na yan. And pick a plane, pipick natin ito. Pupunta yun doon. Okay? So, hindi ko siya pwedeng gawin dito sa may floor plan level niya kasi hindi ko siya may aangat. Kaya ginawa ko siya dito sa may right side na view niya. So, ang hindi mo magagawa dito kasi pag dito mo nilagay yung ating model, hindi mo siya maiaangat na ikakopy later on. So, kaya ko ginawa dito sa right. Pagdating dito, click nyo lang yung copy. Click nyo tong sa dulo, and then kakopy na natin silang lahat dito. Okay. Yan, din sa dulo. So, kung gusto nyong iba yung itsura nung step na to, halimbawa, yung step na yan is magiging wood siya, pwede na ninyong palitan yung kanyang yung kanyang material agad-agad. So, palitan natin to ng mahogany. Ay, wala. Yun. Click natin to. Check. Apply. Okay. So, pagpunta nyo dito sa may 3D, yan. Palitan na yung realistic. Yan na yun. Pero iisa-isahin nyo sila. Dapat pala kanina binaltan ko na to nung nag-copy pa ako.
Pero anyway, i-delete na lang natin ulit silang lahat, tapos i-copy lang na lang natin. Okay? And then, eto din, gusto ko din siyang palitan ng mahogany. Yan. So, ganyan yung magiging itsura ng ating staircase doon. Pero, pag nilagay natin to, may butas ito kasi dito sa part na to. Dito sa part na to, meron pa siyang triangle na butas dyan. So, ang gagawin naman natin ngayon is mag-extrude ulit tayo dito. I-create extrusion and then etong line na yan. So, ang gagawin natin pag ganito siya. Yan, yan. Susundan lang natin yung staircase. And then, dito sa dulo nito. And then, dulo niyan. And then, ang extrusion natin supposed to be is nasa 100 mm lang. Apply natin yan. And click. Tignan natin kung okay siya dun sa reference level natin. Okay, so okay siya dito sa may reference level natin. Nandito siya. Pero ngayon, ito, magiging extended na kasi sobrahan natin siya dito eh. So, magiging, kung 100 to, magiging 150 na itong staircase natin para magpantay sila. Okay? Ito, kailangan natin siyang i-move. Pupunta dito. Ay. Kailangan palang negative. Negative 100 yung ating extrusion. Apply. Yun. And then, itong mga to, okay lang yan. Click natin yung view. So, yan. Hindi nag-move itong nag-move lang yung natin. Okay. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Reference level. Yan. Minove pala natin. Move na lang natin ganun. Para makita natin kung pumantay na siya. Pumantay nga siya pero kailangan ko ding i-move yung ating ito. Kasi yung ating pintuan. Ayan. View. Okay, so ayan na yung ating staircase. So, save na lang natin to at ilalagay natin doon sa ating 3D model. So, pag save natin to, Control S, and then sabihin natin staircase with cabinet. Ayan. So, save natin to. And then, pwede na natin siyang i-load into project. Kasi naka-open naman yung project natin. Automatic yan. Naglo-load doon. Load dyan. And then, lagyan na lang natin dito. Kailangan natin siyang i-rotate. Yan. Click here. And then, click ito. Then, move natin siya. Click nyo yung move. Dito sa dulo nito, papunta doon. Click natin itong dulo na to. Then, click natin itong dulo na yan. So, ito na yung staircase natin.
And then, pagpunta natin sa 3D, eto na siya. So, maganda na yung ating staircase with the cabinet on sa below part niya. Okay? So, yun yung ating ginawa. Hopefully, nakatulong ako dun sa mga paggawa nyo ng Revit families at saka paggawa nyo ng inyong projects dito sa Revit na application natin. Thank you very much and have a good day everyone.